Okay na ba yung anggulo ko? Hi everyone! Welcome to another vlog. And kakagising ko lang. 2 o'clock na. Baliktad yung tulog natin ngayon. Kasi may pasok na ulit. Maagang magising. Yes, and then late gumising ulit. Matutulog ulit after ng mga gawaing bahay. But anyway, in today's video is unboxing day. First time ko mag-order sa Indonesia. Outside Philippines, and sana okay siya kasi dito ako excited. Guys, ang laman nito is Hoya. Alam niyo naman, lately na-obsess tayo mag-collect ng mga Hoya. Pero hindi naman lahat ng Hoya i-collect natin. Yung mga gusto ko lang. Mahilig ako sa mga Hoya na variegated, silvery, and silver, splashes, and ano pa ba? Basta may mga variegation. Nahalo ko lang tong ginawa ko. Check ko muna tong kuko ko. Baka may mga dumi-dumi kasi nagpukpuk ako ng uling. Kasi baka may iripat tayo. Kagabi nagripat ako ng mga Hoya. Nakalimutan ko. May padating pala akong Hoya. So ito yung walang pat na perfect sa kanila. Kailangan ko mag-order pala. And, ito yung ating potting mix. Potting mix na ginagamit ko sa ating Hoya is ano, fern. Fern slabs daw ang tawag dito. Pero, ito yung siya, oh. Ito, oh. Dati, ang ginagamit ko is yung fern chips na. Kaya lang, medyo mahal. Pakita ko sa inyo yung potting mix ng Hoya ko. Wala tong ano, wala tong vermicast. Pero, kung mapapansin nyo, may mga maliliit siya na parang lupa-lupa. Yan yung ano, yung nung nagdurog ako ng fern chips, may mga sumama siya or medyo nadurog ng konti. Kaya parang may vermicast na rin tayo. Ito. Ito yung fern chips. Kita nyo ba? Yan. Ito yung pine barks. Yan. Ito mga to yung mga brown. Tapos, ito yung uling. Tapos, meron akong pino na vermiculite dito kasi mali yung order ko. Mapino siya. Pero pag binalawan nyo tong tubig na to or pinadaan nyo sa running water pag may plant na wawash out din yung vermiculite. Eto, maliliit yung aking nabili. Or mali yung napadala ni seller. Kasi yung pangalawang order ko okay naman eh. Tapos nilagyan ko siya ng Pumice, Mungo size pumice. Naglagay ako ng konting Osmocote. Hindi ako naglagay ng Starkel G, guys. Dahil natunaw yung Starkel G ko sa ulan. Napabayaan ko dun sa bote. Hindi ko alam kung bakit pinasok ng tubig yung bote. Ayan, hindi ako maglalagay ngayon. Madami akong ginagamit na media or potting mix dito sa ating mga Hoya. Gumagamit ako ng pon, lalagyan ko lang ng perlite and vermiculite kasi pag pure na pon, yung ano, yung nabibili ng nakamix na is ano, mabigat. So dagdagan nyo na lang ng perlite, vermiculite, and then yung hydrotone. Para hindi siya sobrang bigat kasi yung ibang potting mix ko dito is mabigat. Dito tayo. Pakita ko sa inyo to, guys. Ayan, puro nga ako konti. Ayan. Ito na lang natira ko, 3 inches. Ito kasi yung mga pang ano ko na siya, pang lalagyan ko. 3 inches. Yung 4 inches, naubos na kasi ginamit ko kagabi. Nakalimutan ko. May padating akong ganito. And hindi ko alam na ganito. Ngayon siya dadating. Nag-send na lang ng invoice si seller. Napadating na yung plants. Konti lang to. 4 pieces. Sana okay ka. Okay. May 4 tayo dito. 1, 2, 3, 4. Tapos, hanap ako ng isa. Ito. Ito na lang. May ID na siya. Hindi ko na lang titingnan yung ano. Itataob ko na lang. Itataob dati kasi may ID na siya nakasulat sa ano, sa ibabaw. Akala ko malitong napadala ni seller kasi nagtataka ko bakit 170 lang yung binayaran ko sa shipping. Eh, madami yung plus. Sabi ko, anong nangyari? Yung pala, nakabox siya ng hindi pang LBC. Ano yung tumutunog?
Nakabox siya ng hindi para sa, yung box talaga na ano. Wow! Wow! Tinanggal pala, ay, durog-durog naman. Sayang naman. Ang ating mother plant na ngayon na Laconosa tricolor Bruno. Ayan, tinanggal pala nila sa pot. Tama nga, pag ship sa ibang bansa galing, tinatanggal nila. Tapos papalitan nila ng ano, ng ganito, plastic na, or ano ba to? Kulay black na plastic. Tignan nyo, ganda dyan, no? Meron ako nito, tapos bumili, ay, may mga nasira na 3. Ayan, nawawala tuloy tayo. Meron na ako nito, pero bumili ulit ako ng mas lush kasi yung nabili ko propagation lang siya. Tapos naiinip akong lumago yung aking nabili dati kasi maliit ko lang siya, ilang dahon ko lang siyang nabili. Ngayon, malago naman na siya for me kasi ilang peraso lang tong nabili kong to. Pricey pag dito sa atin yung mga hoya na uncommon at saka ano rare, di ba? Naka double pot, stratum, pumice, at saka konting risal ang ano neto, potting mix. Ayan siya. Madami na rin siya na itubo kasi nabili ko to ilang piraso lang. Eh, nainip ako. Bumili ako ng mas malago. Pwedeng gawing mother plant, di ba? Yan. Mura naman kasi. Ay! Hala! Mura naman kasi, kaya binili ko na. Hala, sarap ng tukod ko dito. Kuya pala yung tinutukuran ko. Etong next, nakita nyo ba? Etong next is, Shara, hindi ko nakita to. Pero para ma-idea na ako kasi ito yung pinakamalaki ko ata nakuha. Hala, nakita ko nagyayelo na siya. Charan! Oh my God. Ah, nagyayelo na siya. Charan! Meron na tayong Polyneura Silver. Ito yung mahal na mahal hanggang ngayon dito sa Pinas. Bumili ako sa Indonesia. Tapos, meron na tayong Silver, Brugay, Albo. Ano pa ba? Yung green na regular na muntik na mamatay, ngayon nabuhay. Yung pinakadulo lang na napakaliit na dahon yung pinropagate ko. Ayun, nabuhay na ngayon. Saka ako napapakita sa inyo. Kasi konti pa lang yung dahon. Siguro mga 8 leaves. Pero hindi ganitong kalaki. Ang wala ko is Jasmine Ka and Polyneura Inner Bar. Kung tatanungin nyo ako kung alin yung mabibili ko doon, feeling ko yung Polyneura Inner Bar muna. Kaya lang doon sa seller na napapagtanungan ko, paiba-iba lagi siya ng presyo, kaya nawawalan ako ng ganang bilhin. Minsan 1.5, minsan 2.5, naging 3.5, ganun. Hindi ko alam sa kanya, kada tanong ko, nag-iiba-iba. So, nawawalan ako ng ganang bumili. Naghahanap ako sa ibang seller. Ayun. Ito yung ipopropagate natin mamaya. Kailangan natin mag-propagate. Kasi, hala, naputol yung kanyang dahon. Buti isang peraso. Ang laki ng stem niya, no? Lagay ko dito. Next is, ito. Ito na lang. Hindi ko pa na, nakita nyo ba? Ay! Ayan, nakita ko tuloy. Gusto ko yung na-excite ako eh. Nakita ko. Ito yung last na binili ko. Pahabol to eh. Pangalan nito, Chinghun Genesis. Baka may naiwan. Ay, hindi ko alam kung ito ba yung Chinghun Genesis na maliit or small size or ito yung regular. Kaya lang naputol, oh. Putol. Teka, gupitin na natin. Hirap pa naman ito i-propagate. Okay. Ito na putol! Sayang! Ano ko pa naman to. Ayun na lang yung natira. Kita nyo ba? Ang ganda na ito. Pero feeling ko ito yung regular eh. Kasi yung hinahanap ko na Chinghun Genesis, yung dikit-dikit talaga yung kanyang dahon. Tapos tatluhan. Nagigets ba ako ng mga Hoya lover? Parang tatluhan. Yung dikit-dikit talaga siya. Oh, may flower. Ganun pala yung flower niya. Ito, i-propagate na lang natin. Tapos, ang sumunod,
Tingnan natin baka meron pa dito na putol. Wala naman ah. Ito yung last. Siyempre, ito yung pinaka-aabangan ko sa lahat. Na sana hindi putol. Sana po hindi putol. Ayan! Nakita nyo na ba siya? Nagkameron na ako na ito guys dati. Pero hindi ko alam. Hindi siya maganda yung jeans. So bumili ako ng maganda yung jeans. Yan o, ang ganda. Hindi ko alam eh. Hindi ko siya nabantayan kasi. Kaya dapat daw, may nagturo sa akin na dapat daw pag maganda yung jeans tapos may tumubong green. Pag medyo malaki na yung green, i-cut ko ulit para yung lalabas may possibility na silvery, hindi siya maano, hindi siya maputol yung magandang jeans. So yan, ito yung pinaka-favorite. Lahat sila favorite ko. Pero ang inintay ko talaga itong si Matilde Splash at saka itong si Silver. Ngayon, ano ko na sila. Ipapat ko sila. Ito unahin natin si Matilde Splash. Makakaulit ako kasi maganda yung packaging ng seller. And then, ang potting mix na ginagamit nila, alam nyo ba kung ano? Ito carbonized rice hull lang. Pwede ko ito magamit. Carbonized rice hull. So, ilagay lang natin sa kabilang gilid. Oh my God, kinakabahan ako baka maputol. Kasi 'di ba may charcoal naman tayo. So, di ko na 'to babanlawan para hindi siya manibago ng bongga. Ang ganda ng roots. Kita nyo ba? Healthy oh. Puti. Itong bandang to. So, dito natin siya ilalagay. Ang layo ng brush ko. Hindi ko ma-brush to. Tignan natin. Ayan, perfect siya dito. Kailangan kasi iripat na agad natin to. Ang mga hoya natin guys is dapat sa maliliit na pot lang. Under pot ba kung tawagin. Kasi konti lang mag-ugat yung mga hoya natin. Karamihan is konting mag-ugat. Tapos ginagawa ko, nilalagyan ko to ng pumice sa ibabaw. Para ano siya, malinis siya tingnan. Ito, ilalagay natin siya sa double pot. May ka-double pot dapat to. Press lang natin ng konti. Sana soon, maglabas siya ng more silvery na color. And ilalagay ko to sa medyo maaraw na morning sun. Siguro after 2 weeks. Pagkaripat natin. Kasi, syempre, maninibago siya dito sa area ko. Doon muna siya sa isang tabi. Yung may bright light lang muna. Ito kasya na din dito to eh. Maliit lang mag-ano to eh, ugat. Ang dami ko pang gusto dun sa mga nilalive niya. Kaya lang kulang ng pangbili ba. Ito ibang pot. Pwede pala natin pag-iwa-hiwalayin siya. Iba yung potting mix niya. May halo siyang cocoas and ano ba to? Carbonized. Okay natin. Ay, ano ba yan? Nalagyan. So, ito is 4 stem. Oh. Ito pa yung malaki. Ano kaya yung kulay pula na to? Para siyang osmocote. Para siyang osmocote. Yan, okay na to. Mukhang mabibitin tayo sa ating pagre-repat.
tayo. Tcharan! Dalawa sila! Dalawa na sila, guys. Parehas na silang mother. Ito, apating mix naman ito. Ay, ganda oh. Coco chips. Ang pating mix na ito. Ganda ng ugat niya, no? Healthy. Kaya lang parang nakakapanghinayang tanggalan ng ano to. Fruits. Pero kailangan kasi hindi ko kasi sila monitor pag dumami sila, hindi ko alam yung pating mix nila is iba-iba. For example, ito nakalimutan ko ganito yung pating mix. 'Di ba? Bawasan lang natin. Tapos napapansin ko yung coco chips ng ibang bansa. Hindi ko alam kung kaparehas dito sa atin kasi katagalan hindi siya maganda. Ano ba to? Babawasan lang kita. Putol-putol na yung ugat, oh. Carry lang. Kisses! Bakit? Ganda rin ng roots niya, oh. Puting-puti. Healthy. At yung stem nito, sobrang ganda din. Ang taba. Ito, kailangan naman natin dito. May pampabigat siya. Dapat nakalagay ito sa ceramic para hindi siya malalaglag-laglag. Carry lang to sa ganitong kaliit na pot. Kasi maliit lang sila mag-ugat talaga. Ito, maganda tong nakalaylay ng ganyan. Diba? Ikat natin siya kasi ang pangit siya tingnan eh. Kailangan mag-propagate tayo nito. Sayang. Tapos dito. Gusto ko kasing ma-active yung kanyang stem. Cinnamon lang to, yung nilalagay ko dun sa pinagputulan ko. Yan yan. Tapos, ito, lalagay ko siya sa iba-ibang potting mix. Itong apat na to, kakat ko din siya. Maganda na dahil meron na siyang aerial roots. Meron ako ditong pon. Ganyan yung itsura niya. Pag nabasa yan, iba-iba yung kulay. So, lagay tayo lang. Lagay na natin. May powder eh. Kaya dapat babanlawan natin siya. Paano banlawan? Ididiligan natin hanggang sa luminaw yung tubig dito. Tapos, kuha lang tayo ng hydroton. Mas okay yung mas malalaki sana dito. Pero carry na to.
Para lang gumaan. Yan. Pinaghahalo-halo ko na sila. Tapos, konting vermiculite. Tansya-tansya to, guys. Yung vermiculite naman na to, vermiculite. Ayan, oh. Ang size nito is 5 to 8. 5 to 8, dapat mas malaki sana ng konti pa eh. Oh, konti lang lagay ko kasi parang ano to, kulay kahoy. Ayoko to eh. Hindi ko alam kung bakit ko binili yan eh. Tapos ito. Perlite. Nabubulol talaga ako sa mga pangalan niya. So, ayun lang. Babalikan ko kayo pag nailagay ko na. Kasi ganyan lang naman siya eh. Shoot, tapos lagay. So, eto na yung ating mga niripat na hoya. Aayusin ko lang to kasi tutubigan ko or didiligan. Etong mga naka-double pot na to, yung mga propagation guys, is ano to, ihiwalay ko dito. Tingnan nyo oh. Ganyan yung itsura niya. Ganyan yung potting mix. Hindi ko alam kung focus ba to. Tingnan natin. Ayan. Ganyan yung potting mix niya. Tapos, try natin. Sample ko kung paano ko siya diligan. Tatanggalin ko muna siya, syempre dito. Ayan. Tapos, bubusan natin siya ng water. Rainwater to guys kasi madami tayong mga rainwater dito. Kung mapapansin nyo, madumi siya. Kasi may mga alikabok pa yung mga ginamit natin, ganyan. Hihintayin mo siyang maging clear yung water niya. Ako tansya ko na to kung kailan siya magiging clear yung water. Tignan nyo Tignan nyo, konti na lang, 'di ba? Nakikita nyo yung mga bumabagsak na tubig. Ganyan clear na siya. Okay na 'yan. Tapos ibabalik natin dito. Yan, babalik. Lalagyan natin ng water. Ganyan ako mag-propagate ng hoya, guys. Ang water niya is hanggang dito lang. 1/4 or pwede kalahati. Basta malapit doon sa stem na pinagkata natin. So, tansya ko na din yan. And, mauubos pa rin yung water na yun kahit wala pa siyang roots. Dadagdagan lang natin ng dadagdagan. Ako minsan, pag maraming rainwater, ang gawa ko is binabanlawan ko ulit. Tapos, dinadagdagan ko ng water. Di mo na siya tatanggalin yung, plant. Ganun lang yung gagawin ko sa mga to. At ayun lang. Ayun, happy ako dahil medyo tumagal. Pag tumagal ng ilang oras yung ating repotting session, ayan, masaya na ako dyan guys. And masaya ako dito kasi medyo marami kasi nakapag-propagate pa tayo. So dito ako na-excite. Dito. Padadamihin ko siya. Yun lang ang ating video for today. Sana nagustuhan nyo ang ating unboxing. Bye!